Hi. So for today, this afternoon, I will be sending you this video lesson. Audio recording lang to ha, hindi na ako magsasama ng face ko dahil explanation lang naman yung kailangan ninyo from me. So sinend ko naman na sa inyo yung PowerPoint regarding our first lesson, the Philippine Literary History. And there are a few slides na lang left na hindi pa natin na-discuss. So, we will start first from the slide of the rebirth of freedom. So, tignan nyo din habang dinidiscuss ko or puntahan nyo yung PDF na binigay ko sa inyo para po masundan ninyo kung nasaan na ako nagdi-discuss. Okay? So, in the rebirth of freedom, ang sabi diyan ay, "This has been marked by struggle of mind and spirit brought by the sudden emancipation from the enemies." Ano ba yung tinutukoy diyan na struggle of mind and spirit? Sinasabi kasi na during the time of the rebirth of freedom, 'di ba kasi parang sobrang used ng mga tao or ng mga Filipino writers sa pagsulat ng paglaban o patungkol sa paglaban nila para sa kalayaan ng bayan, kung hindi para sa kalayaan ng bayan ay pagbibigay importansya sa wika. So parang during this time, nung nakalaya tayo from the word sudden emancipation, when we were released by the enemies or pinalaya na tayo ng mga enemies natin, nanibago yung mga Filipino writers during this time or the time of the rebirth of freedom kasi hindi na nila alam kung ano pang ipaglalaban nila. Kasi 'di ba, kaya nga sila sumusulat para sa kanila ay para matulungan yung bayan na lumaya. Ngayong nakalaya na, hindi na nila alam kung para saan pa sila sumusulat or ang na-feel nila ay nawalan sila ng purpose sa pagsulat. Kaya sinasabi dito na nagkaroon ng struggle between the mind and the spirit. But after months siguro or years, nasanay din naman sila na hindi na tayo nasa sa ilalim sa kahit na anong colonization ng iba pang mga bansa. Kaya nag-start yung literary writing in vernacular naman. Ano naman po yung ibig sabihin when we say vernacular? As mentioned here, nakalagay naman po yung regional, ibig sabihin po, ito yung tumutukoy sa mga regional dialects or languages na meron dito sa Pilipinas. So for example, in Bicol, they use Bicolano, Cebuano, Pangasinense, Kapampangan, and kung saan sila nakastay, yung mga literary writers na yon or yung kung ano man po yung alam nilang regional dialects, yun yung ginagamit nila sa pagsulat. And yun nga po yung tinatawag natin na vernacular. One example of a literary text written during the time of the rebirth of freedom was Kwento ni Mabuti. It is written by Genoveva Edrosa Matute. So, dito po sa Kwento ni Mabuti, it is characterized or categorized as, anong tawag dito? Short story. So, kapag po sinabi nating short story or maikling kwento, not necessarily na sobrang ikli niya. Okay? Misconception yun na kapag sinabi natin na this is a short story, two stanza lang siya na story. Hindi po ha, magkaiba po siya from flash fiction. So kapag sinabi kasi nating flash fiction, yun yung mga mababasa ninyo sa internet na dalawang stanza lang tapos na siya or dalawang paragraph lang tapos na. When we say short story, it means it is a story that you can read in one sitting. So, gaano ka ba katagal umuupo? Siyempre, pwede kang tumagal ng pag-upo ng 1 oras, 30 minutes. So, ibig sabihin po, ito yung mga story na kaya mong tapusin within the time na nakaupo ka sa isang sitting or sa isang chair. So, yun po yung sinasabi natin. So, if you have time, you can research about the story of Kwento ni Mabuti by Genoveva Edrosa Matute. Next period is the period of activism. When we say activism, meron na naman silang pinaglalaban dito sa time na to. So parang isang period lang sila napahinga and then they started fighting for something again. So sabi dito, what are the reasons bakit nagkaroon ng period of activism? This is due to domestic and worldwide causes or yung tinatawag nating ills of society. Ano po ba sa Filipino yung ills of society? So when we say ills of society, it talks about cancer ng lipunan. So ano-ano ba mga example yon? Pwede pong corruption, pwedeng kahirapan, pwedeng gutom. So kapag sinabi nating ills or cancer ng lipunan, ito po yung mga causes na nakakaapekto most or to the majority of the people in a society.
So, nakakaapekto siya sa lahat ng tao, hindi lang sa mga specific na individual. During the time din po of period of activism, it is also called as the literary revolution or nangyari po yung literary revolution na tinatawag. So, sino po yung nanguna sa literary revolution? As mentioned here, sinasabi dyan na yung mga youth or yung mga kabataan po yung nag-start ng movement o yung tinatawag nating literary revolution. Ano pong ginawa nila noon? During the time of the period of activism, yung mga youth ang nag-demand ng change sa ating government. So, sino ba naman kasi talaga yung makakapag-resolve ng mga cancer ng lipunan or ills of the society? Yung government lang din naman. So, yung pressure nila during that time was the government na magbago at gumawa ng pagbabago. So, sabi dyan, ano po yung dalawang ways na ginamit nila para maisagawa yung literary revolution? So, first are the demonstrations. So, aside from writing, yung tinatawag nga nating literature, aside from writing, they also did physical demonstrations or yung nagrally po talaga sila ng physical. So, kung mababalitaan ninyo or kung familiar po kayo sa Menjola, doon po sila madalas nagsasagawa ng mga movement or demonstrations nila. So, yun po. And the second one, of course, is the literature. Kaya nga din siya tinawag na literary revolution. So, they did physical demonstrations as well as writings of literature. So, that is it for period of activism. Next period is the period of the new society. So, 'di ba pamilyar naman siguro kayo dun sa tagline na ginamit po ng Uniteam nung tumakbo po sila, yung kinanta ni Andrew E., which is yung Bagong Pilipinas, Bagong Muka. So, dito po nanggaling yon because on the time of September 21st, 1972, ang president po natin nito ay si Ferdinand Marcos Sr. At ang nangyari po dyan sa exact date na yan, na September 21st, 1972 is yung martial law po in the Philippines. So, saan ba nanggaling, ma'am, yung Bagong Pilipinas, Bagong Muka? Dito po yun sa pangalan ng period natin. So, yung period of the new society it is also called as period of Bagong Lipunan. So, yung new society in Filipino, it is called as Bagong Lipunan. Kaya yung kanilang Bagong Pilipinas, Bagong Muka, yun po ay nagmula doon sa pangalan ng Pilipinas dati na Bagong Lipunan. So, sabi dyan, the time of the period of the new society, may dalawang main na literature na sumikat, which is the poems and the news. Pagdating po natin sa poems, it dealt with patience, regard for native culture, customs, and beauties of nature and surroundings. So, kung mapapansin ninyo, most of the topic discussed in poems are all positive. 'Di ba? Kung titingnan niyo tungkol sa pasensya, tungkol sa kultura natin, sa mga kasanayan ng mga Pilipino, at sa ganda ng ating bansa o ng Pilipinas. With regards naman sa news, it talks about the economic progress, discipline, culture, and tourism sa Pilipinas. May naka-mention din dyan na killings, rape, and robberies, and based on our module, ang sabi po doon, ay never pong nagkaroon ng news with regards to these three topics. So, yung nasa loob po ng parenthesis na yan, yung killings, rape, and robberies, wala daw pong any news na lumabas during the time of the period of the new society. So, ano pong implication nun? I will let you think about that and pag-usapan po natin yan sa susunod nating pagkikita. But anyway, moving on, meron din pong mga nausong other type of literature during that time, which is the magazines and the comics. So kung mapapansin nyo po, puro positive ang topic ng mga literature during this time. And if we will give this a purpose, specific purpose po, there are usually three purposes of writing. Meron po tayong to inform, to persuade, or to entertain. And I think ang purpose po ng literature during the time of the period of the new society is to entertain. Bakit po? Kasi kinikip nila na positive yung nababasa ng mga tao and never had shown any negative news to make the people think or to entertain the people para hindi nila mapansin kung ano po yung totoong nangyayari during that period. So, yun po yan. Next,
the period of the Third Republic. So when we say it is the Third Republic, sino po ang president pa rin natin? It is still Ferdinand Marcos Sr. po. So here, yung poems po natin, nahati siya sa dalawa. So sabi dyan, it can be romantic or it can be revolutionary. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabi nating romantic? Baka ang isagot nyo po sa akin ay love. But when we say something is romantic or when we romanticize something, it is looking at something really, really positively. So parang yung perspective mo sa isang bagay ay sobrang positive. And nowadays, meron po tayong tinatawag na toxic positivity. Ano naman po yung toxic positivity? One example, para mas madali nyo pong ma-imagine is, 'di ba, nagbaha. Tapos, instead of calling for help, calling for a change sa drainage natin dito sa Pilipinas, ano pong ginawa ng mga Filipino? They posted kung paano sila nag-enjoy mag-swimming sa baha. They posted kung paano ba nila natulungan yung mga humihingi ng tulong sa pagbibigay ng damit and other canned goods. So, yung mga ganun po, instead of looking for a long-term solution sa isang bagay, we celebrate doon sa mga short-term solution na ibinibigay sa atin ng government. So that is toxic positivity or yung masasabi natin na pangit na side ng romanticismo. One example din po or one topic that has been discussed with poems during the time of the period of the Third Republic is yung revolutionary naman. So kung kanina, dun sa romantic, ina-accept lang natin kung ano yung binibigay sa atin, nagsisettle lang tayo for less. Dito naman po sa revolutionary, ito yung call to action. Kumbaga, kung kanina okay lang sa kanila kung ano yung sapat, dito po sa revolutionary, ini-aim nila. Kumbaga, hinihimok nila, minumulat nila yung mga tao na hindi, may kulang. So, kailangan nating kumilos, kailangan nating hikayatin yung iba na humingi din ng pagbabago. So, yun po. Kumbaga, ito po ay parang pagpapatuloy lang ng period of activism. Medyo localized nga lang siya kasi ang focus na natin dito ay Pilipinas and not worldwide. So, pagdating naman po natin in Filipino songs, para rin po itong folk songs, actually. Iniba lang ng tawag. Pero, ang specific song po na tumutukoy sa grief, poverty, aspiration for freedom, love of God, of country, and fellow men, ang tinutukoy naman po natin dito ay protest songs. So, ano po ba yung protest song? I will send you a link later ng isang example po ng protest song for you to ponder on para pag-isipan ninyo at mabigyan ninyo ng reflection. So, panoorin nyo po yun mamaya. That is entitled Doon Po Sa Amin by Heber Bartolome. So, para po magka-idea kayo, ano ba yung example ng isang protest song? Ano bang nilalaman niya? At anong pinagkaiba niya sa mga regular folk songs? Sige po. And for our last period, bago po tayo pumunta sa 21st century literature na mismo, which is gonna be our second lesson pa naman. Sa pagdating po dito sa post-EDSA 1 revolution, yung post-EDSA 1 po ay, yung EDSA 1 revolution pala, ay tinatawag din siyang people power, but in Filipino, it is called lakas ng bayan. So kapag po sinabi nating lakas ng bayan, tinutukoy lang din naman natin dito is yung EDSA 1, tsaka po yung people power. Pare-pareho lang naman sila. So sabi dyan, unlike the misconception of the Filipinos na isang araw lang po ginanap yung EDSA 1 o yung people power, isang linggo pala siyang ginanap. So as you can see on the date, it started from the 21st of February up until the 25th of 1986. So ganun siya katagal isinagawa, almost isang linggo po siyang isinagawa. Sabi din dyan, there has been changes in Filipino songs, newspapers, speeches, and TV programs na naging noticeable. So for example, siguro, nung mga times before nito or yung mga period before nito, medyo restricted pa yung mga Pilipino sa mga pinapalabas nila sa TV or sa mga pinapublish nila sa mga newspapers. This time siguro, nakita na ng mga Pilipino yung totoong pangyayari. Ano bang naganap during the time of the period of the New Society, of the Third Republic, up until the present.
And sabi din dyan, since naging open na nga tayo, marami na pong mga nagbukas na newspaper outlets. And 3 of those newspaper outlets has become famous. Ano-ano po yung tatlong newspaper outlets na yon? There are The Inquirer, Malaya, and People's Journal. So that is it po for the different periods of the Philippine literary history. If you have question, I am inviting everyone na mag-send po ng message sa GC po natin para masagot ko po yung inyong mga inquiries, yung inyong mga paglilinaw, kung meron kayong gustong i-clarify para po hindi nyo dalhin yan hanggang next week pa kasi hindi din tayo mag-meet up until the last week of August. So, September na tayo magkikita-kita. Kaya po, ang akin, magtanong po kayo para kahit asynchronous po yung ating discussion ay matatapos po natin i-discuss itong topic na to. Sige po. So, moving forward, ito naman po, papadaanan ko lang to or papasadahan ko lang yung 4 major genres of literature. Bakit ko po ito i-discuss? Because yung sunod na po nating lesson is all about 21st century literature genres. So, magja-genre na po tayo pagpasok natin ng 21st century lit. Kaya po, I rather discuss this first bago tayo pumunta sa iba-iba pang mga klase ng genre na dinidiscuss sa 21st century. So, meron pong 4 major genres of literature. These are the poetry, drama, fiction, and non-fiction. So, punta po muna tayo sa definition of poetry. So, when we say poetry, it requires imagination. So, sabi dyan, it is an imaginative awareness expressed through meaning, sound, and rhythmic language choices to evoke an emotional response. It also has meter and rhyme. So, there are 2 major elements po of poetry. So, yun po yung binanggit ko kanina na meter and rhyme. So, when we say meter, in Filipino, it is called sukat. Ano po ba yung tinutukoy natin dito? So, when we say meter, it is the count of the syllable in each line of a poem. So, kapag po sinabi natin na meron lang tayong 575, so in each line, the first line have 5 syllables, the second line will have 7 syllables, and the third line will have 5 syllables again. So, yun po yung tinatawag nating meter. Next naman po is yung rhyme. So, when we say rhyme, these are the same sounds na napoproduce when you read a line of a poem. So, kapag sinabi nating rhyme, all the ending sounds of a line should be same sounding. So, dapat pare-pareho sila ng sound kapag binabanggit mo sila. So, usually, nasa dulo po lagi yung rhymes natin kapag po sa poetry. But, hindi naman po required na laging may meter ang isang tula at lagi din pong may rhyme. Remember po, meron po tayong karaniwang anyo na poetry din po. So, nagbabago-bago. Minsan po required, minsan naman hindi. Pero, kapag nakita nyo na yung isang literature po ay merong meter o kaya po merong rhyme, obviously, it is characterized as poetry. Okay po. So, sabi din dyan, one requirement of a poem is to evoke an emotional response or yung aim ng isang poem is to evoke an emotional response. So, when we say evoke, it means makuha. Okay po. So, kailangan po, once na mabasa ng isang reader yung iyong tula, kailangan meron siyang or meron kang makukuha sa kanya na isang emotional response. Whether it can be positive, whether it could be negative, galit siya, natuwa siya, na-in-love siya pagkabasa ng tula mo. Dapat po merong emotional response. Kasi it's just stated here na kapag walang emotional response, ibig sabihin po parang wala lang yung isinulat mong tula. So, yun po yung ibig sabihin yan. Okay po. Next, we have drama. So, meron po tayong actually dalawang type of literature. So, one is poetry, yung diniscuss po natin kanina, and the other one is prose. Kapag naman po sinabi nating prose, ito po yung tuluyan. Kumbaga po, dire-diretso ng pagsulat para siyang essay type. So, etong drama po is an example of prose. Sabi dyan, it is a composition in prose or verse presenting in dialogue focusing on conflict, more contrast of character. It is also intended to be acted on stage play. So, among all of the genres of literature, ito pong drama lamang, yung nag-iisa na ang purpose ay para po iarte sa stage play. So, yun po ha, that is the difference between
drama, and all the other genres of literature. Ito lang po yung kailangan mong iarte or yung sinusulat siya para iarte. Sabi din dyan, drama focuses more on the conflict instead of focusing on the character. So, coming from the word itself, it is called as drama. Nakafocus tayo dun sa away, doon sa problemang meron sila or sa struggle na meron yung kwento. Instead of focusing doon sa character development ng mga tauhan doon. Okay po. Next, we have fiction. So, when we say fiction naman, it is a literature created from your imagination. So, imagination, para lang din siyang poetry, but this one is a prose din. So, ibig sabihin, dire-diretso din yung pagkakasulat sa kanya. Sabi din dito, it may be based on a real-life situation or experience. So, sumusulat ang tao batay sa kanyang experience o batay sa mga nakikita niya sa kanyang paligid. Gayunpaman, natuturn natin into fiction yung isang literary piece kapag po ninadagdagan natin ng mga elements that doesn't really happen in real life or impossible na mangyari sa real life. So, for example, maglalagay kayo dyan ng character na lumilipad, na tao na lumilipad, kasi hindi naman talaga siya nangyayari in real life, maliban na lang kung manananggal siya. 'Di ba po? So, ganon. Lalagyan mo siya ng elements na impossible or considered as absurd na i-consider na mangyayari in real life. Okay po. Last one is non-fiction. So, kapag sinabi naman natin non-fiction, kabaliktaran lang ng fiction. Kung kanina, nagdadagdag tayo ng mga eksena na imposibleng mangyari sa totoong buhay, dito naman po sa non-fiction, bawal. Kasi nga po, we are basing our story or our literature on facts and on the truth. So, kapag nagsusulat ng isang non-fiction, hindi pwedeng maging kasinungalingan yung nilalaman nun. So, dapat, sabi nga dyan, it is based on facts and sa katotohanan kung ano ba talaga yung totoong nangyari or kung ano talaga yung information patungkol doon. So, ang main purpose po kasi ng isang non-fiction ay to inform or to persuade. So, when you are informing someone, or your readers, kailangan syempre based on facts yung ibibigay mo sa kanilang information. Also, when you're persuading or proving something to someone, kailangan mo po ng evidences na based on the truth. So, yun lang po for non-fiction. So, again, if you have any questions regarding this discussion, pakisend lang po sa GC para po masagot ko. I will also be giving you a group activity, pero it will be discussed and it will be done on our next meeting pa naman po. So, don't worry ng sobra doon po sa ating gagawin na group activity. So, focus on reviewing kasi po, you will be having your first long test sa susunod po nating meeting after siguro ng very, very short rediscussion of these topics. Sige po. Again, nakakailang paalala na ako pero don't hesitate to ask question dito po sa ating GC para hindi kayo makip in the dark sa mga questions na mabubuo dyan po sa inyong mga isip habang nakikinig nitong recording na to. Okay po. Thank you very much everyone for listening to this podcast. Charit. Sa pakikinig po ng ating online discussion. And I hope that you would have a very nice day today until tomorrow kasi hanggang bukas po ang bakasyon natin. Sige po, thank you everyone.